Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, para ang naming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Ano po yung pinaka-fulfilling na part bilang isang vice-presidente ng ating bansa? Na we are able to change lives. Now that we're doing a lot of COVID response initiatives, diba, dito sa, meron nag-COVID positive, pinadalhan namin ng COVID care kit. Meron kami monitoring team, tinatawagan sila 2 times a day. Pag okay na sila, pag magaling na sila, paminsan magpapadala dito ng pagkain. Tapos sasabihin na maraming salamat po kasi nabuhay ako dahil sa tulong nyo. Ngayon kasi may dalawa kaming housing projects na ongoing. Ito yung mga natabunan ng lahar during the typhoon, saka yung mga nag-landslide. May natapos na kaming isang village sa Marawi. And ito privately funded. Pag binisita mo, tapos very proud sila na meron na silang bahay. Masasabihin nila, Ma'am, thank you talaga sa inyo kasi never namin na-imagine na sa buhay namin magkakaroon kami ng sariling house and lot na we can call our own. So, sobrang sobrang fulfilling. Parang it makes all the sacrifices worth it. Despite the ugliness, I still think it has been a great honor and privilege to have been given this chance na makatulong. Nagkaroon ako ng kahit konti, nagkaroon ako ng platform to help. So para sa akin, at the end of it all, no matter how
how, yun nga, yung ugly the political environment is, at the end of it all, mas marami pa din yung ipapasalamat. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. The Beat Watcher. Ito ang maglalahad at maglalatag ng mga nakalap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Beat Watcher. Magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang, Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Beat Watcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuason. Yan, magandang hapon mga kaibigan. Nako, ito naman po tayo. Pasensya na po. Medyo 2 araw tayong nawala dahil nga yung ating Wi-Fi ba tawag net ay talagang nagluloko mga kaibigan. Kasi nga, yung oras sumustobi natin na programa ay 1 hour ay nagiging 20 minutes na lamang o 30 minutes. Kaya nga nagtanong tayo sa ating mga IT expert, ano ba talaga ito? Kagaya ng ang ating IT expert dito sa Broadstream Class na si Kuyang Gino. Ayan, ganun din yung mga mayroon na yung 2 pinagtanungan sa mga expert ng IT from TIP at yung isa sa 2 sa TIP, isa sa pamantasan ng lungsod ng Marikina. Yun po ay mga anak ko po yun. Puro mga IT po yun. Pero bago tayo magsimula, magandang hapon sa ating mga kababayan, sa aking mga kapawaray. Maupay nga udtoyo. Ganun din kay kasamang Juanito Magbuhos. Naku, magandang hapon sa iyo, Boss Juanito. Si classmate Evelyn Mercado Dolores, magandang hapon din. Si Akong Dasmariñas, ang aking pinsan, maupay nga kulop. Si Baby Aquino. Ganun din kay Archie Asis. Gaya Danilo Kapili. At isa pang waray ito sigurado, si Jaime Pamintuan, maupay na kulop. Si Pinmar, si Sir Frederick Pederis, ating suki ito. Si Virgilio Otsaran at si Raulito Nabong Valdivia. Ito yung, siguro kamag-anak, pamangkin ng aking classmate din na si Mario Valdivia. Maganda nga po sa inyo lahat. Ngayon, ito po ating pag-uusapan mga kaibigan. Kung napapansin nyo itong mga nakaraang mga araw, linggo, o sabihin natin, nakaraang buwan pa. Kasi ano pa ito nung Agosto pa ito nang sumabog, mga katiwalian sa gobyerno kung saan niya. Una, ang ating napansin ay katiwalian lang. Napapansin yan, siyempre katiwalian. Pero, hindi naman mangyayari yung katiwalian na yan kung walang sabihin na natin, walang nasa likod yan. Siyempre, meron yan. Ano po ba? Kaya nga po, dito, lumalabas na tuloy, itong mga sinasabi nating katiwalian ay mayroong sindikato. Yan. Sino nga ba ang pinatutungkulan na pinuno nitong sindikato? Ang lumalabas, yung mga tao na laging nag-a-absuelto doon sa mga taong sabihin na natin nai-involve dito sa katiwalian. Maging sa kanya mismo, kung sino man siya. Babanggit, kailangan pa ba i-memorize yan mga kaibigan? Yung kanyang mga sinasabing sinibak sa pwesto.
Pero asan? Nandyan pa rin mga kaibigan. Si Bak, ilang buwan lang walang trabaho, o kung andin nila. After ng 6 months, andyan na naman, balik na naman sa trabaho mga kaibigan. Yan po ang tapos na yun mga kaibigan. Ang ating pong magbibigyan ngayon ay kaya nga ang ating opening Nazareno dahil Biyernes po ngayon mga kaibigan. Kaya sa mga namamanata sa itim na Nazareno sa Quiapo, ingat-ingat lang po tayo. Dahil nga po maging ating kaparean. Sad to say, naniniwala na takot na rin. Sabagay, sabi nila, para sa pamamayan naman, takot sila. Dito ko lang nakita mga kaibigan, na ang simbahan ay nananawagan na magpabakuna tayo para tayo dumami dito ngayon pagpasok sa simbahan. Sinasabi nga ng gobyerno, pwede naman kayo magmisa, kaya lang ilang percent lang. Ay, gusto daw nga pare, sige, magpabakuna kayo. Ano yan, takot kayo? Di po ba? Sa dami ng kung kayo ay magre-research, magtitingin sa mga balita, maraming nagdududa mga kaibigan. Kaya, itong pandemya na ito, lumalabas dito na ito ay ginagamit na ng mga sindikato. O, pwede ko ba sabihin ng sindikato? Siguro, pwede. Dahil, hindi lamang mga senador, mga mamamayan pala, hindi lang mamamayan, kundi maging mga senador ay nabibisto na itong mga sinasabing sindikato. Kaya yung kay ano ba yan? Pakitigin nyo muna yung aso. Ayon kay Senador Lacson, mga kaibigan, kanyang nabisto o hindi naman galing sa akin yan, hindi galing kay Mang Pedro yan o kung may Mang Juan, ito ay galing mismo sa senador dahil mayroon silang karapatan na mag-imbestiga dahil sila ang may kasunod, binibigyan sila ng karapatan ng batas. Baya, may bumibili ng batas na sinasabi niya na mayroong ayon kay Senador Lacson, tuloy lang natin kasi may ang ingay ng gano'n dito. Na mayroon 2.7 billion mga kaibigan na binili ang Department of Health ng mga gamot. Noon pa yan sinasabi mag-i-expired na. Dito, sinasabi ng senador na kanya talagang naniniwala siya na may mafia nga sa gobyerno. Gobyerno na kasi yung Department of Health nasa government naman yan na hindi matibag-tibag. Kaya kung hindi aaksyonan hindi gagalaw o maggagawa ng aksyon ng Department of Health, ay hindi ito matatapos at magpapatuloy. Kaya nga, ang sigaw ng mga tao ngayon, mga kaibigan, si VP Lenny ang pag-asa. Dahil sa nakikita ng taong bayan kung paano nalugmok na ang bansang Pilipinas. Hindi lamang utang, yung utang natin mga kaibigan, more than 10 trillion na yata, trillion na ba? Trillion nga. Kasi nga, alam mo, nitong mga nakaraang buwan pa, siguro 2 months ago, may balita na lumabas na inihiling, sa Department of Health, na tingnan yung bodega sa loob ng General Headquarters o Camp Aguinaldo, na mayroong mga gamot na nabubulok doon sa loob. Walang ginawang aksyon ang Department of Health hanggang sa nagsalita na ang Senado. Ito sa pamamagitan ni Senator Lacson. Ayon sa kanya, ito pa, mga kanya nga, pakinggan nyo sinasabi niya
na itong Department of Health din, alam mo ba kung ano pa ang isa nakita dyan, bukod sa ilang billion na, 66 billion ba yun? O 67 billion ba na walang pararakan na paggastos, na hindi naman hindi nyo matingnan, nasa ba nangyari ito? Ano ba pinaggastosan ninyo? Diba? Una na, yung PhilHealth, na ilang billion, 6 billion ba yun na nawawala? Ang whistleblower dyan, na si Attorney Kit, wala, ewan ko, nasibak yata eh. Pag ganyan ka talaga, nasisibak ka eh, hindi ko na alam. It's the same mga kaibigan. Kung kagaya kay, umulit, babanggitin ko, no, si Dr. Tony Lacson, mga kaibigan, siya po ay kasama dati dyan sa loob. Sa loob, in the sense na kisama, kinuha siyang advisor. Kaso sabi niya, nagsasabi siya ng tama, nagsasabi siya ng katotohanan, sinibak siya dahil hindi daw siya, ang rason nila, hindi raw yan kakampi. Ibig sabihin nun, sumasalungat sa kagustuhan ng mga mga kung sino ba na nagpapalakad dyan tungkol sa COVID-19 na ito. At ito nga mga kaibigan, dahil ang nakita niya, sinabi niya na, ito kamakailan lang, kahapon lang yata, na sinabi niya, ano bang karapatan ninyo? Kayo ba ay mga doktor na magsasabi na ganito, ganyan ang dapat? Diba? Noong ko pa sinasabi sa inyo noon, ako, ikaw, o tayo lahat na nasa labas, mga mamamayan, wala ho tayong karapatan na magsalita tungkol dyan sa pamamalakad kung ano ang ginagawa ng IATF, itong COVID-19 response. Ay nako mga kaibigan, pasensya na po tayo dahil mayroon tayong mga kapitbahay na walang pakialam sa mundo eh. Alam naman nila kung anong nangyayari sa mga kapitbahay, sige lang ng sige. Okay lang, sige, pabayaan yung mga aso ninyo na magtatahulan yan. Araw-araw po yan mga kaibigan, kung na-istorbo na sa mga kapitbahay, kahit sa oras ng tulugan, oras ng pamamahinga, pinababayaan magsisisigaw itong kanilang mga aso. Pero okay lang yan, sige na, kaya mo na, kapitbahay, pagbigyan mo lang yan. Sige, tuloy lang tayo. Ang sabi na ito ni Senator Lacson, itong Department of Health sa kanyang nakita, sa kanyang nabisto, na ito palang Department of Health ay bumili ng isang ambulansya na overpriced din. Ayon pa dito kay Lacson, binili ng Department of Health ang nasabing nag-iisang ambulansya na may kasamang automated external defibrillator. Yan ha. Sa halagang 2.5 million mga kaibigan. At napag-alaman din ito, o napag-alaman niya, siya mismo napag-alaman niya, na ang halaga pala nito, sa kabuuan na, ay nasa 1.5 hanggang 1.6 million per unit lamang. Subalit, lumalabas na ito ay may price na 2.5 million. Kung kaya't kung ganon, may mahigit na 1 milyon ang nalugi sa pamahalaan. Yan ang mga sinasabi na nag-alboroto, nagbubunyag ng mga ating mga senador. Hindi lang yan. Ito pa, si Senator Franklin Drilon, mga kaibigan. Lalo na si Senator Franklin Drilon. Dahil lahat sila ay inupakan na rin ng Pangulong Duterte nang sila ay sabihin na natin, inano nila, yung kinanti nila ang mga nangyayari dyan sa pamahalaan. Dahil nga, inumpisan ko yan ng COA, mga kaibigan. Ha? Tandaan nyo po, nagsimula yung mga ganyan, nagkabistuan na, nang magpalabas ng report ang COA tungkol nga dito sa mga nawawala, na hindi makita mga pondo ng halaga ay bilyon-bilyon, mga kaibigan.
Kaya nga, ang unang nabisto niya, nabisto na si Secretary Duque, ang nag-authorize. Alam mo paano yon? Yung paglilipat na naman ng pera mula sa Department of Health patungo sa Department of Budget and Management. Bakit? Dahil nga kailangan bumili ng mga gamit sa Department of Health na overpriced din, mga kaibigan. Ayan, hanggang sa ngayon, hanggang sa oras nito, ipinagtatanggol ni Pangulong Duterte na walang o hindi overpriced ang mga binili ng Department of Health. Walang ang pagtatransfer nito ay inutusan, sinabi ni Duterte na siyang nag-authorize na walang memorandum of agreement na pinabayagan si Undersecretary Lau na sa manumalyang kanyang ginawa. Naniniwala, mga kaibigan, itong si Senator Drilon na planado ito mula sa simula ng gagawin ang tinatawag na korupsyon. Ang ginawa ni Secretary Duque na umano na paglilipat ng pondo ay lumalabas na siya ang principal dito. Iyan ang sinasabi ng senador dito sa manumalyang transaction, dahil kung hindi niya ito ginawa, walang mangyayari. Ika nga, sabi niya dito, nakikita rin niya ang pananagutan ni Secretary Duque at Undersecretary Department of Budget and Management na si Lloyd Christopher Lau. Yan po, mga kaibigan. Sila ang inatasan na bumili ng mga kagamitan na planado. Yun ang sinabi ng senador na ang ginawang pagdarambong ng dating chief ng Procurement Service of the Department of Budget and Management na si Lloyd Christopher Lau. Ito ay sinabi naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na kulungan. Ayan tiniyak niya na kulungan ang babagsakan nitong si Lau kung hindi aamin at magsasabi ng katotohanan. Ang paniniwala pa ni Drilon sa kanyang pahayag nung linggo lang, last week, na ang pagbili ng mga face mask, facial at iba pang supplies para sa COVID-19 supplies ay overpriced. Ang sinabi mo kanina, hanggang sa mga oras na ito, pinagtatanggol ni Pangulong Duterte na hindi overpriced ang pagbili nito. Sinabi pa ni sinabi pa rin ano nga yan, sabihin mo nga, pakiano muna, may nag-program dito. Yung sa taon ng taon, pakiusap lang. Ay, nako mga kaibigan, pasensya na po Ang paniniwala kasi ni Senator Drilon, planadong plunder. Kanyang Juan! Gising ka muna, pakiusapan mo sandali. Nagpo-program lang kamo. yan, ito na. Pero mamaya tuloy-tuloy habang nag-ano tayo. Pinunto kasi nitong Senator Drilon na ayon sa revised penal code, ayan tandaan niyo po, mayroong tinatawag na premeditated murder. Ito naman. Sa usaping ito, sinasabi niya, ito ay premeditated plunder. Planadong mga kaibigan. Sa panahon ng pandemic. Kasi sinasamantala nila, mga kaibigan, dahil ang tao, sabihin na natin, ako mismo, magsasabi ako dito, pinasok sa utak nyo ang takot. Ang sabi ko kanina, pati pari, tinakot nyo Pati pari, natatakot na rin. Pero, sino sa mga pari dito ang nagsabi ng, sige, magpabakuna kayo kasi ganito, ganyan, para, bakit magbibigay ng ganun ang pare? Isa pang pare na nakasama sa, sa Okta ba yun? Na nasa abroad yata siya. From UST pa man din, mga kaibigan. Bakit hindi kayo mag-isip? Ito ba,
tingnan nyo rin, wag sabihin sarili ko lang ito eh. Ito sarili ko eh. Kaya ako kailangan masunod. Ang nagsasalita mga kaibigan, may mga eksperto na nagsasalita. Kaya nga, may mga panawagan na si Secretary Duque ay magbitiw na dahil hindi tama ang kanyang pamamalakad na hanggang din sa mga oras nito ay patuloy na pinagtatanggol ng Pangulong Duterte. Ano ang nakita? Sinasabi pa niya, ano daw? Bayani daw si Secretary Duque. Kung mapapansin niyo mga kaibigan, ano ang nangyari sa atin ngayon? Kung tayo ay gumawa na ng aksyon noon pa, ay hindi sana mangyayari. Ngayon, pagdating dito sa mga overprice, ang sinisisi ngayon ng ng gobyerno ay yung nakaraang administrasyon. Ito naman si Bading. Yung Bading na nangungaw sa Malacanang, overpriced daw ang mga PPE na binili ng Aquino administration na bagamat wala pang pandemic. Hindi ba niya alam yan? Abogado siya, kung hindi ba yan sa bobo siya, tanga? Wala na ba kayong maturo? O para mapagtakpan ang ginawa ninyong ayoko sabihin pangurakot, pero andito na rin yun. Parang ganun na eh. Pero mo, ilang magkano lang ang puhunan ng isang kumpanya. Ngayon, nakakuha ng 6 billion na kontrata sa gobyerno. Sino yun? Incheck. At higit sa lahat, itong mga incheck na ito, mga wanted pala ito sa kanilang mga bayan. Pero dito sa atin, binibigyan natin ng ganyan. Ay sus, Ginoo. Ano na ito nangyayari sa bayan natin? Hindi ka. Sabi nga, kaya mga planado. Lagi sinasabi, talaga inaano ni Secretary Drilon yan, na planado itong ginagawang ganito ng gobyerno na bilyon-bilyon ang nabibigay sa mga incheck, mga kaibigan, tandaan mo yan, mga incheck na mga wanted sa kanilang bayan sa panahon ng pandemic, kung saan itong treasury ang nagkulang. Ito ay katrayduran o panluloko o pandaraya, sabihin na natin, at pang-aabuso sa kaban ng bayan. Yan. Samantala, ang senador, si Drilon, mga kaibigan, binalaan niya na kanyang iko-contempt o ipakukulong itong Silaw kung patuloy na magsisinungaling at hindi magsasabi ng katotohanan. Ako, bahala ka na. Ipakulong mo na kung gusto mo para makita natin. Kung hindi rin ito magsasalita, mga kaibigan, mamalasin siya. Dito sa iyo, sabi ni Drilon, mamalasin siya at siya lamang mag-isa ang makukulong. Iyon ang banta ni Drilon, ni Senador Drilon. Malalaman dito mga kaibigan kung saan siya nagsisinungaling o magsisinungaling. Masasited siya for contempt dahil nakabatay ito sa rules. Hindi ba basta-basta lang di ba? Siyempre may patakaran na sinusunod ng Senado. Sa pag-amin ito nilaw na nakapabayaan, kakasuhan siya dahil sa ito ang ito magugustuhan nito ng gobyerno na damage ng overpricing. Na-damage kasi ang gobyerno mga kaibigan sa mga overpricing na yan. Alam niyo ba, bilyon-bilyon mga wala pwede naman na ibigay sa iba yan. Pero mo, magkano ang mabibili mo sa merkado yan, sa mga palengke, yung face mask, sa kanila bang 170 ba yun, mga ganun. Tapos 1,700 ang bawat set ng PPE, bawat isa, milyon ang kailangan. Kaya nangyari, bilyon talaga ang soma total dyan. Makikita lahat ng mga katiwalian na ang itinuturo ay, imagine mga kaibigan, nag-resign na ito noong June 2021. June, ito nakarang taon lang. Noong June,
Pero sa kanyang pagre-resign, bit-bit nito ang 774.35 million pesos na award. Ninaward sa kanya matapos ito magbitiw. Yun ha. Ganito yun. Lumalabas pa rin na mabigat, makakalungkot na ito mabigat itong katangahan na talaga malalabas ang kanyang katangahan dahil nagbulgar siya eh. Anong binulgar niya? Hindi niya, kumbaga sa pinagmalakya sa mundo, ipinakita niya sa tao, at hindi niya itinago na kahit pa, hindi niya kaya itago ito mga kaibigan. Hindi niya kaya itago kahit na protektahan pa siya ni Pangulong Duterte. Ano ba mga ito? Ito yung kanyang unexplained wealth mga kaibigan. Na sabi nga, sa loob lamang ng 5 taon lang niya sa gobyerno ay nakapagpatayo siya ng isang malaking mansyon sa Tagaytay. Pero pag nagpagawa ka ng mansyon, di ba? Ito pa, niregaluhan niya ang kanyang mga magulang ng isang condo unit. Ano pa ang kasama doon sa condo unit niya? Siyempre, fully furnished na yan. Magkano isang unit na yan? Para hindi naman yan basta papitsugin na condo. Alam mo, ano kasama doon? Kasama dito ang isang mamahaling sasakyan na Maserati Ghibli. Naku, ito yung mga luxury cars na ito. Alam mo kung magkano ang isang unit na isang kotse na yan? Ang lumalabas sa pag-research ko, isang araw, kahapon, nag-research na ako, ito'y nagkakahalaga ng 4.34 million lamang. Yan lang naman. Para sa kalaman ng lahat, mga kaibigan, ito lahat natin mga kababayan. Ito ang mahigpit na katunggali o kalaban na natin. Sabihin natin kapareho ng mga mamahaling sasakyan tulad ng BMW 5 Series at Mercedes-Benz na E-Class. Yan. Dito na siya siguro masisikot ba yun? Dito na siya mabubuko sa kanyang unexplained wealth. Even mo, 5 taon lang nakapagganito ng naging kabuhayan mo. Ano bang ginawa mo? Bakit may magic ka ba? O meron ka bang imprentahan ng mga pera? Yan. Samantala, hindi lang yan si Senador Lacson, Senador Drilon, ang mga may pasabog. Ito pa, ang babaeng senadora na si Senador Risa Hontiveros. Sabihin na natin itong mga ito. Hindi naman natin masabi na si Lacson o si Drilon ay mga opposition. Pero itong si Hontiveros, talagang sabihin natin, sinulat sa pulpa ay talagang opposition nito. Dito, naniniwala siya na ang Parmali, ito yung pag-aari nila pharmaceutical, ang pinakamalaking supplier ng face mask, face shield, at PPO. Sabi niya, itong company na ito daw yung breeding ng mga taong kriminal. Yan ang sinasabi ko kanina. Pinaghahanap ito ng batas. Bakit daw? Bakit naman? Bakit nga tayo nakikipag-transaksyon itong ating pamahalaan ng Pilipinas sa mga ganitong klaseng mga taong may warrant of arrest sa kanilang mga bansa? Maya, kunin mo nga yung yan mo ito kung mayroon pa. Para ititigil ko na kasi ang ingay Yan. Yan nga sinasabi ko, mga wanted pala itong mga taong transaksyon ng Pilipinas. At ito na lumama na. Tandaan nyo pa mga kaibigan, dito sila nagsiyaman. Ano ba? Dito nga, ibinulgar din itong ni Senator Hontiveros na at tinukoy
ang mga sinasabi niyang mga fugitive at mga official o executive ng Pharmally. Ito'y sina Wang Wei. Naku, ito ang mga pangalan pa lang eh. Ano ba yung kasong yan? Wala na ano ko eh. Si Wang Wei, ayan, sa pangalan pa lang ay insik na. At ang kanyang anak na si Wang Chuyen. Yan. Ito mga kaibigan, lumalabas sa record na nakalap ni Senator Ontiveros na ito ay mga may warrant of arrest sa Taiwan. Kaya, alam mo ito mga ito, nakita pa, nakipagpulong pa ito kay Pangulong Duterte, mga kaibigan. Hindi na pwede pagkakaila dahil may video, may picture na naandun sila sa meeting. At nabatid din mga kaibigan, na-discover din na itong kumpanya nilaw na Pharmally ay walang lisensya. Gaano kalakas itong mga ito? Walang lisensya, nag-ooperate sa ating bansa at pinapayagan to the point nakakakuha ng mga malalaking kontrata. Bilyon-bilyon ng halaga mga kaibigan. Ito sinasabi ko kanina,